ay agad na silang umalis papunta sa Vinet, at habang naglalakad ay may napansin na kakaiba ang scout na si Rita, nang biglang inatake sila ng butterfly monster, at kaagad naman itong hinarap ni Werner at ni Vincent, na walang kahirap-hirap na napabagsak ang dalawang butterfly monster, na ikinagulat naman at ikinatakot ni Mokoda. Pagkatapos ng laban ay agad ginamot ni Franca ang kamay ni Vincent. Si Rita naman ay bumalik mula sa pag-scout nito sa kanilang daanan, na sinabing may nakitang siyang red boar sa unahan, at sinabi ni Werner na hindi na nila kailagang lumihis pa ng daan, nang dahil lamang sa red boar. Pagkatapos nito ay tinanong niya si Ramon kung kaya niya itong itaboy, at sumagot naman si Ramon ng oo naman. Pagkatapos magsalita ni Ramon ay biglang lumabas ang red boar sa may damuhan na ikinagulat ni Rita. Napasigaw nga si Mokoda dahil napakalaki nga ng red boar, at ang sabi ni Werner ay magtago lang siya sa likod, at walang pag-aalinlangang sinugod ni Werner at Vincent ang red boar, at ang lahat ng atake nila Werner at Vincent ay tumama sa monster na ikinamangha naman ng ating bida. Nang mapatumbang nga nila ang red boar, ay napahanga si Mokoda na ganito pala kalakas ang C-rank na adventure. Pagkatapos nito ay kinatay na nila ang red boar, at sinabi ni Werner na ang balat at sungay nito ay mabebenta sa malaking halaga. Ayon kay Vincent, nakakapanghinayang umano ang karne, dahil hindi umano nila ito madadala lahat, at nag-agree naman dito si Vincent, at sinabi ng ating bida na sayang naman ang mga karne, at nakaisip siya ng paraan para hindi ito masayang, at ito nga ay ang ilagay umano ang mga karne sa kanyang item box. Agad namang nag-alinlangan si Werner na makakatulong umano yun, pero hindi niya ito napatapos dahil sinabi agad ni Mokoda na okay lang naman, pag ganito lang karami, at napangiti na lamang si Mokoda. Pagkatapos nga nito ay napagpasyahan nilang mag-dinner ng maaga, at excited na tinanong ni Werner na kung ang kakainin ba nila ulit ay ang tinapay. Sumagot naman si Mokoda na hindi lang umano tinapay ang matitikman nila, kundi may bagong putaheng ipapatikim ang ating MC. Habang nagluluto nga si Mokoda ay nakatingin sa kanya ang 5 adventurer, kaya sinabihan niya ito na kung pwedeng maghantay na lang sila hanggang sa matapos ito, at sasabihan na lang sila kung okay na, dahil nahihiya umano ito kapag pinapanood, na naiintindihan naman umano ito ng 5, kaya tumalikod na agad sila at nagsimula na ngang magluto si Mokoda. Pagkatapos magluto ni Mokoda na tinatawag niyang patofo, ay pinatikim niya agad ito sa mga kasamahan niya, na nagustuhan naman ng mga ito na nahantong pa sa paghingi pa ng pangalawa. Habang kumukuha pa si Mokoda ng dagdag na patofo, ay napansin ng mga kasamahan nito na ang pagkaing luto ni Mokoda ay nakakapagpalakas at nakakawala ng pagod. Kaya napaisip din si Mokoda at ginamitan niya ng appraisal ang kanyang mga kasamahan. Ikinagulat nito na sa pagkain na kanyang niluluto mula sa online grocery, kaya tumataas ng bahagya ang abilities ng mga nakakain nito na sa tingin niya ay delikado kapag may nakaalam ng abilidad niya. Habang masayang kumakain ang grupo ay hindi nila alam na may nagmamasid na pala sa kanila na isang hindi pa kilalang nilalang. Kinabukasan ay tumuloy na sila sa kanilang paglalakbay at napadaan sila sa kagubatan. Dito na rin nilang mapagpasyahang magpapahinga, at excited na ulit sila sa dinner na may kaya kanya-kanyang nag-alok ng gagawin ng bawat isa para sa paghahanda sa kanilang dinner. Inilabas na nga ni Mokoda ang red boar meat mula sa kanyang item box, at nag-umpisa na itong magluto ng bagong putahe. Tulad nga ng dati ay nilalagyan ni Mokoda ng ingredients mula sa online grocery store ang karne, para mas lalo pang sumarap ang lasa nito. Naamoy nga kaagad ng mga kasamahan nito ang niluluto ni Mokoda, at nang matapos ay namangha ulit ang mga kasamahan nito sa bagong putahe. Di nagtagal ay kumain na sila, at as usual sarap na sarap sila sa luto ng MC. Hindi pa rin nila napansin na may nagmamasid sa kanila, at nagulat na lamang ang mga ito sa nakita sa likod ni Mokoda. Isang napakalaking wolf ang nagpakita sa kanila na nagngangalang Fenrir, at sinabi nito na gusto rin nitong matikman ang luto ng MC. Nadali-dali naman itong binigyan ng pagkain sa sobrang tako. Nakulangan pa nga ito at humingi pa, kaya sinabi ni Mokoda kung pwedeng maghintay muna siya sandali, at sumagot naman ito na bilisan lang. Kaya dali-daling nagluto ulit si Mokoda. Pagkatapos ay binigay niya kaagad ito sa gutom na si Fenrir. Nagluto pa nga ulit si Mokoda hanggang sa mabusog si Fenrir. Pagkatapos kumain ni Fenrir ay sinabi nito na masarap umano ang luto nito, at sinong mag-aakala na sa kaunting karne umano ay nabusog ito. Dahil dito ay gustong magsagawa ni Fenrir ng familiar contract kay Mokoda, na walang ka-idea-idea kung ano ang pinagsasabi ni Fenrir. Gusto sanang humindi ni Mokoda, ngunit ayaw siyang payagan ni Fenrir, na tinitigan siya na parang may ibig sabihin na hindi ka pwedeng humindi.
At walang nagawa si Mokoda kundi mag-form ng contract sa isang legendary wolf monster na si Fenrir. At pagkatapos nito ay sinabi ni Fenrir na umaasa siya ng 3 regular na pagkain sa isang araw. Pagkatapos nga mag-form ng familiar contract si Fenrir sa ating bida, ay humiling ito na bigyan siya ng pangalan ni Makoda. Kaya napaisip muna si Tsuyoshi kung anong pangalan ang ibibigay niya. Ang unang ibinigay ni Makoda na pangalan dito ay Pochi, pero hindi ito nagustuhan ni Fenrir at sinabi nito na parang ginagawa siya nitong tanga. Kaya napaisip ulit ng pangalan si Makoda. At sa pangalawang beses ay sinabi nito na Hachi, pero makikita sa mukha ni Fenrir na hindi niya ito nagustuhan. Sinabi ni Makoda na ito ay ang common na pangalan ng mga aso, ngunit nagalit si Fenrir na hindi umano ito isang aso, at sinabi ni Makoda na masyado siyang mapili. Hindi makapaniwala ang 5 adventurer sa kanilang nasasaksihan, na parang ayaw nga nilang magalit si Fenrir, kasi sila lang ang may alam ng history ni Fenrir at kung gaano ito kalakas. Napaisip ulit si Makoda na tutal ang pangalan niya ay Fenrir, ay bakit hindi niya subukan ang Fel? Nang marinig ito ni Fenrir ay halatang nagustuhan niya ito at sinabing ang pangalang Fel ay maganda, at mula ngayon ay ito na umano ang kanyang pangalan. Pagkatapos nga nito ay tumuloy na sila sa kanilang paglalakbay, at sa bawat makasalubong nilang tao, ay umiiwas ito sa kanila. Nakita nga ni Makoda na nagbuntong hininga na lang si Werner, at nang tinanong niya ito ay sumagot ito na nag-aalala siya sa susunod na mangyayari dahil malapit na umano sila sa border. Nang tinanong ulit ni Makoda ng anong ibig niyan sabihin, ay si Vincent na ang sumagot na papahintuin umano sila sa border. At si Rita naman ang nagkwento na dahil umano na merong isang fairy tale, na kung saan ay winasak umano ni Fenrir ang isang buong bansa, na sinundan naman ito ng salita ni Franca na ito ay isang totoong nangyari sa history na ikinagulat nila. Dahil dito nagsalita si Werner na kung sakaling makapasok sila sa isang bansa, ay sigurado umano siyang hindi papayagang makapasok si Makoda sa kaharian ng Vinen, dahil siya umano ang taong nakipag-familiar contract kay Fenrir, at may iwan umano siya. Nag-overthink na naman ang ating bida, na kaya siya umalis sa kaharian ng Rage Seeker ay para maiwasan ang ganitong mga problema. Bigla namang nagsalita si Fel na huwag siyang mag-alala, dahil kung guguluhin umano nila ang kanyang master, ay tatapusin umano nito ang gagawa noon, kaya parang natakot sila Makoda nang marinig ito. Pagkatapos magsalita ni Fel ay sinabi nitong oras na para kumain, kaya naghanda na agad si Makoda ng kanilang kakainin. Nakita ni Makoda na kaunting karne na lang ang natitira na itinago niya para sa grupo ni Werner. Nang biglang magsalita si Fel na gusto niya din umano ng karne, kaya sinabi ni Makoda na kahit sinabi ito ni Fel, ay kaunti na lang ang karning natitira, kaya kung gusto umano ni Fel ng karne ay umalis umano ito at manghuli ng para sa kanya, na tumugon naman si Fel dito. Kaya sinabi nito na antayin siya dahil manghunting muna siya ng kanyang kakainin. Pagkaalis ni Fel ay sinabi ni Werner na pwedeng gamitin ng ating bida ang karne na itinago niya para sa kanila, pero sinabi ni Makoda na hindi, dahil kailangan umano ni Fel na mag-provide ng sarili niyang pagkain na ikinamangha naman ng 5, dahil nautusan umano nito si Fenrir, kaya nakuha ni Makoda ang respeto ng 5. Ilang sandali lamang ay bumalik kaagad si Fel na daladala ang huli nitong Rockbird na isang B-rank monster. Kiniwento pa ni Werner na ang ganitong monster ay kinuha ang lahat ng meron sila para bahagyan nila itong matalo. Sinabi ni Makoda na hindi niya itong kayang linisan, at kailangan niya umanong humingi ng tulong sa lahat, at tinanong niya si Fel kung ibibigay niya ang ibang parts ng Rockbird maliban sa karne. Tumugon naman si Fel nang walang problema basta makakain siya ng karne. Pagkatapos malinisan ay nagumpisa ng magluto si Makoda na inilabas agad ang mga gagamitin sa panluto at mga ingredients. Prinito niya lang ito at nilagyan ng sauce, at nang matapos ay tinawag niya itong Rockbird teriyaki na may onion soup. Binigyan niya na ng pagkain ang grupo ni Werner at nagtanong si Fel na nasaan daw ang pagkain niya, na sinagot ni Makoda na inuna niya muna ang grupo nila Werner dahil marami umano kumain si Fel, at naiintindihan naman ito ni Fel. Nang matapos na kumain sila Werner ay gumawa na ng maraming teriyaki si Makoda para kay Fel. Halos lahat nga ng karne mula sa Rockbird ay naubos ni Fel. Pagkatapos nilang kumain ay tumuloy na sila sa kanilang paglalakbay, at nakarating na sa wakas sa border ng kaharian ng Vinen. Nang sinipat ni Makoda ay maraming sundalo ang nagsilabasan na